We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Oy, May tono. Reggie go. Oh, Good evening. Good evening din sa'yo, Papa Jackson. At good evening sa lahat ng mga ang aga-aga ay naandito na sa ating himpilan, no? Sa ating mas pinalaki at sabi nga energized booth, no? Oo, grabe. May pailaw pa si Mayor ngayon sa booth correct, natin. oo, no? Ang lakas Kabaret. Ang sasabihin ko pa nga, hotel lobby kabaret naman. Sa bagay, no? Parang pwede ka na umorder ng sisig, pwede ka na Oo, umorder. di ba? Oy, napaka-cheap mo umorder, ha? Labi nga ng hotel. Sisig? Bakit ka bakit mo kailangan umorder ng sisig labi ng hotel? Filet mignon, mga ganon. Minion? Huwag mo kakainin yung minion. Ang cute ng mga minion. Hindi yan. Binibahay na Happy Meal ko pa nga yan eh. Noong nakaraan lang eh. Alam mo, nalungkot ako kasi nung bumili ako, iba na. Parang hala, sabi ko, ate, gawan mo ng paraan. Alam mo, si ate, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Parang naganda ikot na lang yung, naganda ikot yung tumbong ni ate. Sir, wala na po talaga eh. Iba na po eh. Yun, ewan ko ba? Basta, wala na, kaya nalungkot ako. Kaya chika, kamusta nga yung pakiramdam? I feel better now. Hindi pa rin ako magaling pero I feel better now. Much better than kaninang umaga. Kasi kaninang umaga dun sa programa ko, ano pa rin yung nagki-kick in pa rin yung epekto ng gamot. 'Di ba? Pag under medication ka, medyo meron ka certain hilo. Oo, ang wala. Kaya 'di ba, kahapon, 'di ba, wala ako kahapon. Ang literal ko talagang ginawa ay uminom ng gamot, matulog, gumising, umihi, uminom ng gamot, matulog. Hindi ka kumain? Yung pagkain, pilit kasi Kasi alam mo, kailangan mo. wala ka gana. Hindi, Pero pwede magtanong sa'yo yung hindi tinatanong ng kahit sino. oras ko naman. May sagot ako. Oo. Bakit? Ano? Nawakwak ang lalamunan mo. Anong pumasok dyan? Ayun. Yung totoo lang. Ayun nga, Beshi Cake. Ayun nga, medyo alam mo na, hindi minsan kasi pag nanggigil ka, di ba? Okay. Pag minsan nanggigil. Yung maduwal-dawal ka na ayaw pang sukuan. Minsan yung pag nanggigil ka, may pag, okay, umalis! Brum, brum! Hindi, feeling ko ang nakadali nito, yung may pulburon may pulburon na. Oh, pati pulver magbibintangan mo pa, walang ginagawa sa'yo mga Feeling ko lang naman na chocolate coated kasi yun, so tinikman ko lang. Isa yun, napakatamis. So, Paano? sobra kasi tamis talaga. Sarap na pero matamis. Yung kasamahan natin, si Miss Lani, hindi ko lang nakikinig yun. Kasalanan to ni Miss Lani. Diba, siya na ngayon nagmagandang loob na magbigay sa akin. At siya pa yung sinisisi ko ngayon. Pero hindi nga, tumikim lang ako. Siguro sign of aging ko na to or... Wow, bastos ka rin no? Hindi, bakit sabi ko nga sa akin kung saan pigyan ko yung pagmumukha mo ngayon, ha? Wag, may sakit ako. Dapat pinapagbigyan niyo ako ngayon. Kasi dati, feeling ko na nagiging sensitive na ngayon lalamunan ko nga. Dati naman kasi kahit lumunok ako ng maraming candy, kasama pa yung stick, okay lang, di ba? Pati stick? Kahit kasama pa yung bar, kahit kasama pa yung nagtitinda, okay lang. Pero ngayon, ewan ko, parang nagiging extra sensitive na. Tsaka yung panahon. Pwede rin. Diba yung weather ngayon? Actually, ang weather ngayon, ito yung mga panahon prone sa mga diseases, diba? Actually, maraming infectious sakit. diseases, diba? Baka nga, ngayon, pwede. Ganun. Kahit sa mga aso. Diba yung mga may dog's food dyan, pag ganitong tagulan, iba, ngayon hindi safe ilabas yung mga aso para i-walk. Iba yung parvo na sakit. Hindi ko alam. Ngayon siya mas kumakalat. Ang alam ko lang yung aso kasi na... Kaya nga hindi kita winwalk lately Ay, kaya pa. Wow. Kaya steady ka lang sa bahay ngayon. At least aso, okay lang yung dog lover ako. Siguro pag naging aso ako, siguro ang breed ko ay... Ay, may tanong ko sa'yo. Ano mo ng breed mo? Siguro ang breed ko... Siyempre, favorite kong breed. Breed ka lang. Oo. Ayoko na ng Spanish breed. Breadcrumbs talaga yung gusto ko. Siguro gusto kong breed, yung gentle giant, yung... Labrador. O kaya golden retriever. Yan. O kaya Labrador. mga yan. Ganyan. Ano yung tanong mo? Tungkol sa... Anong gusto mong amo? Babae, lalaki, di ba? Kung ako'y aso. Tapos, anong aso ako? Lalaki ako, ganyan.
Bakit ka natatawa? Hindi ko alam, gusto mo maging babaeng aso? Bakit? Pwede naman. Bakit ka nagtanong ng gender? Hindi naman. Ba't ka rin nagtatanong kung anong gusto kong amo, kung lalaki o babae? Hindi, siyempre lalaki ka na eh. Malamang Okay. lalaki ka ng aso. Unless, Ano ba? Hindi, siguro Ano, Siguro gusto ko ng lalaking amo pa rin. Ha? Kasi masyadong maarte pag yung sa babae. Pag sa babae kasing amo, yung mga unnecessary na mga gamit, ibibigay sa'yo. Parang ako nga naiirita ako kasi 'di ba sa Dubai, 'di ba yung dati nating kasama, may aso din siya. Naiirita ako pag nakikita ko yung aso niya. Kasi siya cute na cute. Pag nakikita ko gusto kong sabi ko yung aso mo hindi natutuwa sa ginagawa. Dinadamitan. Hindi sila natutuwa diyan. Yung damit nila, yung balahibo nila, tapos nilagyan ng sapatos. Akala mo ba nakakatuwa yan sa aso? Hindi, no? Hindi. Sabi niya, hindi kaya anong cute mo pag lumakad siya para siyang tangang lumakad, di ba? Hindi niya maramdaman yung paa niya. Kaya, tama. So, di ba dapat walang ganyan? Oo. So, feeling ko pag babae kasi, tas aso ka, maiirita ka lang na ganyan. Gusto mo maglayas na lang kasi. Di ba, if you're a dog, you wanna be a dog. Oo. Di ba? Ayaw maging fashion Huwag mo dog. suotan ng sapatos dahil hindi ko kailangan yan. Yan. Sa bagay, Galit na galit daw ako. ako Ganun din nga. pag ako naging aso, gusto kong amo, Ano? babae. Babae? Oo. Dilaan ko siya. Sa bagay, no? Diba? Tapos ikakares-kares ka niya. Oo, ganyan. di ba? Oo. Itatouch-touch ka niya, di ba? Yan. Ay, good dog. Imagine mo, binibelly rub ka. Oh. Oo. Tapos ikaw na, ganyan. Di ba? Tapos lalapit ka lang sa kanya, titihaya ka, alam niya na yan. Alam na yan, di ba? Alam niya na. Belly kung ano rub. gagawin. Sabihin ng amo mo, babae, you're so sweet. Ganyan, di ba? Come on, I'm gonna belly rub you. Tapos syempre, masasanggi-sanggi yung ano mo, yung belly. yung belly. Syempre, binibelly rub ka eh. So mapag nasanggi yun, masaya sa aso yun eh. No? Pero bakit kaya, no? Nandun ba ang ano nila? Ha? Nandun ba ang... Hindi, nandun yung kumbaga, sensation yun sa aso eh. Kaya nga, bakit kaya sabihin? Andun yung mammary gland ng aso. Sa bagay, oo. Andun rin yung kanilang X marks the target. X marks the spot. Andun ang kanilang bullseye, gano'n. Ano ba? At katabi ng bull's yung bullfrog. Di ba masyado makatawa, nauubo ko. Ay, Pero no. ayun nga, hello sa mga dog maraming, alam mo, feeling ko, no? Feeling ko lang naman, parang biglang dumami yung mga naging dog lover. Dahil, Hindi ko alam, for some reason, dumami. Parang dati, feeling ko, ala naman, yung dog lover na yung talagang inaalagaan, yung alaga sa vet, yung ganyan, parang sila wala makain, pero yung aso. kasi ang dami ng vet ngayon eh. Ang dami ng Oo. vet clinics, diba ngayon? Kasi- na kumpara dati. Tama ka, dumami. Parang dati sa mga klasiko, di ba, elementary, high school, may mga aso, pero yung, di ba, aspin nga, kahit kami naman din, yung pamilya namin, lagi kaming may aso. In fact, yung likodan ng bahay namin, pag magbato ka doon ng munggo, tutubo agad, o ng kahit anong buto, tutubo ka agad, no? Kahit buto yan ng manok, tutubo yan. Kasi lahat ng aso namin doon nakalibing. So, talaga? So nasanay ka, mataba yung lupa, mas mataba pa sa akin. So nasanay kami na may mga aso talaga. Okay. So, pero ito lang recently nga lang kami na nagkaroon ng aso na yun na yung pinakamaarte sa lahat. Meaning, alaga sa vet, 'di ba? Yung food nila talagang mas may budget. May budget. May budget talaga. Tapos alaga talaga sila sa vet, may mga records talaga, ganyan. So ngayon lang nangyari. At dumami yung dati naman manaka-naka yung ganyan, yung talagang mayayaman na lang ng todo. Eh ngayon hindi eh. Tsaka na ngayon, kumbaga mas aware na yung tao sa karapatang panghayop. Actually. May mga organizations na, di ba, to take care of the welfare of the animals. Oh. Di ba? Imagine mo, At least maganda dumami yung mga animal lovers. Imagine mo, kapag dumating yung pagkakataon na lahat ng mga hayop sa mundo ay may advocate na. Paano kung mag-ulam ng galunggong, di ba? Oy, mahirap na 'yon, di ba? Di ba? May advocate ng galunggong. Paano? Isang binata hinuli matapos mag-ulam ng galunggong. Bawal na kasi. Nagalit yung, tapos may certain grupo na nagalit, no? Ay, Pinapatay niyo yung mga isda. Hindi niya ba alam na namumuhay sila ng tahimik? Kapitbahay nga namin namumuhay ng tahimik, pero ang daming chismis sa buhay, di ba?
Ay, naku, tawag kayo sa amin, 721-2429, 721-2429. We're going to play one set of good music and we'll be back para pa sa programa, Hoy Gabi Na! Hoy, maga na ha? Kapiling mo ang inyong lingkod, Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. Coming from Rocksteady, ang awitin kung magiging tayo pangga. We are number 106.7, Energy FM. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy. We are number 106.7, Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy. Hoy, ang bilis naman ng oras. Bakit Oo nga eh, ganyan? uwi na kami mga Pangga. Bye-bye. Salamat po. Salamat po. Feeling ko napaka-traffic na naman talaga. Para lagi naman ano pa mga asahan Ay, natin. nako. Friday yan. At Sweldo Day Friday. Sweldo para sa Day iba. Friday para sa Sa iba, or para sa amin, hindi. karamihan. Mas Sa marami amin pa rin ang naman. sweldo ay sa next week pa. Pero diba, mas marami pa rin ang kinsenas katapusan kaysa yung G's 25. Pero tama lang na mayroong ibang araw ang sweldo kasi Correct. pag pilahan, at least nahati na yung nakapila sa ATM, Totoo, di ba totoo na yan. may mga ATM na nagka-crash na, di ba? Oo, Kasi kung nakakapagsalita lang talaga yung ATM. Mumurahin feeling ko- ka. Oo, no? Feeling ko pagka may buhay na lang yung ATM, siguro, alam mo yun, parang nagsuka na yung ATM. sabi niya laspag na hayop ka, ganyan. sobra na yung himutok niya sa sarili niya. May mga ganyan niya. May ganyan. Kaya okay na rin na ano. At saka, for a change, nakakatuwa kaya. Pabilang ako sa 10th, 25th. diba? 25th. Uy, maraming salamat po sa mga nilalang na na naghulog ng pinagkakautangan at paluwagan ngayong tawag nito? Quincenas. Quincenas, oo. Ano yung pinagkakautangan pag Kuya Chico? Cellphone. Wala na kayong makain. May maganda ka pang cellphone. Nag-credit card ka Sa pa. bagay, oo nga, no. Laptop. Laptop. Yung iba lang. Diba? Ugaling Pinoy yan, di ba? Laptop. Yung di baling wala na makain, di ba? Basta may mamahaling gamit. Show off kasi. Oo, di ba? Alam mo, kahit naman sa ibang bansa, dala-dala ng, pag Pinoy, at napapansin niya na ibang lahi, na yan ang sasabihin ng mga yan yung sasabihin ng mga my friend. Bakit daw tayo mga Pinoy, lagi tayong nasa uso daw. Uso ng damit, uso Yeah. ng yung haircut, 'di ba? Uso ng yung mga cellphone, gadget, ganyan. Pag Pinoy daw hindi yan, laging may ganyan daw. Sabi ko, wala talagang Kultura. trendy talaga eh. Trendy. Ito malupit na part. Kailan lang nagsiusuhan yung mga mga rush, yung mga mamahaling sapatos, yung mga collector's item, di ba? O may kaibigan ako na pwede magpalit ng sapatos araw-araw iba-iba in 1 month. Talaga? Oo, di ba? At walang sariling bahay. At ang malupit na part, pag binenta mo lahat ng sapatos niya, Pwede na isang kotse ang halaga. I guess, kanya-kanya talaga siguro yan. Diba? But Kanya-kanyang gusto yun. Tama. On the other hand, kung ikaw naman naghahanap buhay, kung nagpakapagod sa perang iyan at diyan ka masaya, by all means, kahit sunugin mo yung pera, wala kayong pakialam. Correct. Di ba? Yun lang, marami lang masasayangan kasi kumbaga kung sila, inihahambing nila sa kanila na kung ako yan, bibili na lang ako ng bahay, ganyan, O yung iba gusto kotse, more than bahay. May ganun. Pero ako talaga, gusto ko lote, hindi na yung bahay yung lote talaga. Yung malawak na lote ang gusto Actually, nag-aantay magdodonate sa akin lote. ko. Kasi pwede ka naman pag may pera ka na, patayo ka na lang Nag-donate sa gusto akin mo. yung hihiga ka lang lote. Ayoko na ganyan. Ayoko nang ganyan, ihiga ka na lang. Gusto ko naman yung may enjoy ko naman, di ba yung hindi ako nakakulong dun sa uuuring lang ako. Di ba, mamamit ko dun yung mga earthworms, so di ba, yung mga microorganisms, di ba? Nako ka. Di ba, yan na lang yung mga mamamit ko dun, yung mga amoeba na andyan na sa paligid. Ayoko ng mga ganun. Ay, nako. Mga pangkatawag sa amin, 721-2429, 721-2429. Kuya Chicong Bonjing, laman na gandi may text. Kanina pa umaga. Put ng daliri ko hindi mo ko binabati, sabi. Alam mo, yung mga yan, mga copy-paste yung mga pinag-text nyo, binabasa naman araw-araw. Tapos sasabihin nyo, hindi binabasa. Wow. Bukas tignan mo, yan pa rin yung makikita kong text. Kinopy-paste. Meron yan, di ba? Siyempre, ang mga naabutan kong text, yung mga nag-text sa'yo. So malalaman ko yun kung kinopy-paste. Kasi meron, nababasa ko na yung mga tinext sa'yo, no? Ending,
kinaumagahan, nagbago lang ng pangalan. Yung Papa Jackson, naging Kuya Chico lang. Tapos the same, yun at yun talaga. Alam mo naman, Pinoy. Di ba? Kala nyo Maparaan. kami, ako pag ginagawa. Alam mo kung pwede lang kung pwede lang pumusyaw, yung pag nag-right click ka, yung copy paste, kung pwede lang pumusyaw yung kakagamit, yung font nun, pumusyaw na yan. Pumudpod na ako. Napudpod na yan, kaka-copy paste natin. O diba? When I was still teaching, may estudyante akong ganyan. Copy-paste? Ito malupit na part, essay. Essay, copy-paste? Pangalan lang ang pagkakaiba. And you know the worst part? I asked them in front of the class kung nagkopyahan sila. You know what they said? Ano? Hindi po. Sabay lang kami Pero siyempre gumawa. alam mo na. Hindi. Sabay lang silang gumawa. Alam mo, the hardest part of making an essay ay yung simulan. Ang hirap Talaga. kasi magsimula. Pero once na nakapag-start ka na at nabuo mo na yung idea mo, ang hirap naman din tumigil. Di ba? Ewan ko. O baka pag matalino lang, pag ako lang. Ewan ko hindi ko alam sa inyo. Okay. Hindi ko. Si ate napahawi na lang ng buhok. Hindi na kayo. Nabuisit na lang sa'yo. Di ba, hindi ba, mahirap nga talaga. Hindi ba kayo nag-agree? Mahirap magsimula ng essay. Di ba, halimbawa, nagpagawa ka ng essay, ikaw yung prof, halos kalahati na ng oras. Ano ba? Paano ko magagawin? Ako nadalhin ako. Pero pag nag-start na ako, ayun na, tuloy-tuloy na. No? Tapos, alam yung sabihin na ano lang, halimbawa sa amin ang maximum, ay minimum lang, halimbawa mga 42 sentences, mga ganyan, or 42 paragraphs lang. Ang dami mo na, hindi ka pa tapos. Yung, paano ko to i-end? Ang hirap na tuloy. So, ang hirap naman din tumigil. Ako nadalhin ako sa essay. Wala nang kawawaan yung pinagsasabi mo doon. Paulit-ulit ka na lang. Gusto ko talaga ng yung mga essay, yung mga, basta anything na kailangan magsulat ka lang out of thin air. Pero, Diyan ako mahusay. Ang alam mo kung anong saan ako sabit? saan? Spelling. Oy, aminin naman kasi natin. Mga Hirap talaga ako sa spelling. Minsan yung mga letra sa English, dictionary na wala kawawaan, nandun siya eh. Di ba? Yung walang kataturan, nandun siya. Eh, ang hirap, di ba? Ang hirap naman kasi. Sino nga lang phlegm in English. Di ba? P-L-E Na P-H-L-E-G-E-M. G-G-M. Paano ba ito babasahin? Di ba? Bakit kailangan may G pa dun? Tama ba ako? Ano ba't kailangan talagyan mo ng G? Inaano ka namin, pahirap ka sa buhay. Di ba? P-H-L-E-G-M. Sino nakaisip na bakit talagyan mo ng G? Oo nga, di ba? Diaphragm, di ba? Di ba? May inaano ka ng G? Bakit may G? Hindi ko rin nga May alam. paliwanag ba yun? Hindi. So, tingnan baka may mga linguist na nakikita. Ayan, hindi. Ano ba? Baka galing sa word na Greek word o Latin term. Ay, baka ganon. Pwede yan, no? So, ano yun? Ano yung word? Yung halimbawa, diaphragm. Diaphragm. Oo. Derived from the Greek word. Ano? Diaphragm mambranja. Hindi ko rin maulit eh. Sorry na. Hindi ko maulit. Ay, naku, nakanta pa ito. Sabi ni Jimbo na gumala sa mga terminal kanina. Ang lakas ng radyo nila. Sabi dito, ang motorcycle ng MMDA unit na sa Guadalupe. Wow! Hello po, yung mga motorcycle units po ng ng MMDA sa Guadalupe naka Energy FM. Kaya nga kanina pa yung umaga, biruin mo mula umaga hanggang ngayon, ibig sabihin talaga nakatutok sa atin. Iba, mahusay. Maraming salamat at ay nako, may 'di ba? May mayroon nga kumakalat na scandal, wag na nating sabihin kung ano, pero pag pinakinggan mo maigi, Energy FM yung maririnig mo. Sabihin na natin yung Fortuner na pinagawa. 'Di ba? Diba, na pinatestan sa sabi iba. Ko, teka lang, parang alam ko yun Yung radyo ng Fortuner nakikinig sa habang tinuturuan siya ng nakikinig Energy FM. Okay yun na, nakakatuwa yun na. Hanep, di ba? So alam na natin kung ano yung mga magiging eksanahan niyan, di ba? Mga few weeks from now, alam mo na. Ay, hirap talaga. Pero okay lang yan. Yan talaga ang buhay. Naman. Kaya nga we are number 1! 06.7. Ang pangit na magkakasabi ko. At least ganun dapat yung full of conviction with with full emotion. Isa pa nga. We are number 1! Oo, di ba? Tataas na ang energy. Bakit ba? Kasi maraming mabababa ang energy, so tataas na ang energy. Ay nako. Batiin ko lang yung grupo ng Long Reach yung sanitary napkin na ginawa kong endorser kay Chico at iniimbita tayong dalawa sa event nila.
Kakanta ka daw. Ako mag-uubad. So pumili ka. sige. Ako yung kakanta, mag-uubad ka, ako yung mag-uubad. Well, mas gusto ko sana maghubad kasi di ba pangarap ko maging gold star. Habang Ha? kumakanta. Oo. Di ikaw na lang mag-isa pumunta. Pero baka maumay. Wala akong atsara. Tsaka na, pagka nakabili na ako atsara, Damay pa ako sa kahihiyan. parang galumay, di ba? Pero kung wala naman, hayaan na natin. Batiin natin ay yung kanilang operations manager si Marian. Hello kay Sarah Annie, Joanne Christian, JR Deli, Jonathan Kim. Ayan ha, oo. Nandito sa booth ngayon, may dalang mga napkin. Di naman gamit. Pero mamaya, malalaman yung mga benefits niyan. Oo. Sige, try ko tapos i-text ko sa inyo kung anong... Pakiramdam. Oo. Bakit ba? Alamin natin ha kung... Try. Kasi di ba I-try natin. merong napkin na with wings. Yan, ito. Di ba? Imagine mo kung may napkin na with legs. Di ba? Parang Paalis yun na. Saan ka pupunta? Kuya Chico, yung napkin paalis. Bakit? Ayoko na. Masyadong malikot, di ba? Okay na sana. With feather, okay pa eh. Parang, di ba? Parang may tingling sensation. Hindi yan. Yung mga with legs, di ba? Napkin with arms. Okay pa mapagbibigyan mo eh. Paano kung with lips? With tongue? Di ba? With tongue? Di ba masaya kaya yun? Parang alam mo parang, gumuhit, di ba? Parang alam mo yun, alam mo na yun na yun. Bakit, di ba? Kanina okay na ako na. Ay, may kaulay tayo sa kabilang line si Berna ng Lebanon. Wow, ang layo. Hello! Hello po, Papa Jackson. Ayan pa! Magandang gabi po. Ayan ba, dito po si Kuya Chico ngayon. Ate. Hi, Kuya Chico. Magandang gabi. Magandang gabi, pasensya na inupo kasi ang kukulit kasi nitong mga to. Ate Berna, nasa Lebanon ka ngayon? Opo, nandito po ako. Umuwi ka na. Ba't ano bang ginagawa mo dyan? Matagal ka na dyan, ate? Medyo po, 11 years. Ay, matagal na yun. Ano? Medyo daw. Grabe ka kumaka medyo 11 years. Pero, kailan ka huling umuwi dito? Last year po. Okay. Pakidikit po yung labi sa telepono ho. Nakadikit na po eh. Ayan. Lambot ha. Labi. Si Ate Berna, ilang taon na ikaw? 35 po. 35. Anong trabaho mo dyan? Sa bahay lang din po. Ano ka po sa bahay? Hagdanan, pintuan, doorknob? Kaganot. All around, ganun po. All around. Sige. Pero mostly sa kusina po ako. Kaldero ka doon. Nagluluto. Malamang magaling magluto to si Ate Berna, ganyan. Sa Lebanon, ano. Ate, dito sa Pilipinas, taga saan ka? Cagayan po. Cagayan Valley. Cagayan Ilocana. Valley. Ilocana. Magkakaintindihan kayo Oo, dito. di ba? Kagayan. Di alam mo Di ba yun. open Di alam niyo po yung pagkain puke-puke. Pagkain ba yan? Oo. Parang di naman. Well, kahit sa angulo mo tignan, pwede kainin yan. Yung puke-puke. Hindi, you have to say it, Kuya Chico. Paano? Sa tamang paraan. Huwag mong babagalan, huwag mong bibilisan. It has to be said in a specific manner. Puke-puke. Puke-puke. Yun, tapos. Kasi pag pinagalan mo siya, magiging bastos siya. Oo. At ang spelling niya ay P-O-Q-U. Q-U-I-A. U-E. P-O-Q-U-E. Okay. Alright. Ano ba yan? Ano ba yung pagkain? Parang ensaladang talong na may itlog. Okay. At yun ang tawag nila din. Maraming unique na pagkain sa North. Pero nga pinagpekan eh. May manok. Yung manok, pipekpekan nila. Pek. Hindi ko kayo So doon pala dinerive yung pangalan sa tunog. Kailangan ang tunog pek. pag hindi yan pinagpekan. Ganyan para. Ay naku. Ba't mo napatawag siya na Berna ho? Magkukwento lang po sana ako tungkol dun sa ex ko. Kung lalakasan nyo, makakatuloy po tayo. Lakasan mo daw, ate. Dun sana sa ex ko po. Apo, sige po. Papa Jackson, hindi ko alam kung paano sisimulan eh. Sige po, meron ka pang 2 weeks para prepare. Sige. Ano po kasi? Pero ate, ito na lang, may tanong ako kasi sabi mo ex na, di ba? So kung ex na yan, bakit kailangan natin siyang pagkwentuhan? Hanggang ngayon po kasi, hindi wala kaming closure talaga. Kailan lang yun yung nangyari.
Paano kayo tuloy itong kwento? Sige po, naging kayo po ng lalaki ito. Opo, alam mo na pong sasabihin mo sa akin, Papa Jackson, malandi. Ba't tumawag ka pa? Sa online. Online daw. Doon, Ma'am, di ka namin marinig, kinahirapan kami. Ate, lakasan mo yung boses mo tapos dikit mo sa phone. Opo. nakatisid po kasi. Siguro dahil sa distance. Ewan ko po. Siguro dahil ang layo mo, nasa Lebanon ka eh. Naghanap na pagbibintangan. Oras-oras eh. Hindi kinaya nung anong tawag dyan, yung cable sa under the sea. Yung fiber optic. Yung fiber optics doon. Sisihin na yung fiber optics. Nadaga na ng blue whale kasi. Bakit? Di ba? Pwede naman, posible naman yun ah. Ano kala mo sa mga whale, hindi nagpapahinga? Kilala ko yan yung pamilya nila. Kilala ko kung saan sila naglalagi. Sige, Sa mismong fiber optics. Hinahanap talaga nila. alam nila kung saan yan. Dito yun. May isa nag-uusap, brad, aray, doon sa fiber optics. Kalalagay lang nila. Alam nila yan ng mga blue whale. Sige. Ma'am, Po. hiwalay na kayo? Ganun na nga po kasi hindi na po siya nagpaparamdam. Lock na rin niya po ako sa Oh, wala ka ng problema kung gano'n. Pag nakita ba kayo ng personal ever? Hindi po. Okay lang. Pero mga pinsan ko, mga ano ko, yun ang namit niya. Kahit na ma'am, alam mo wala namang bearing yan eh. Di ba? Hindi mo ka nakita ng personal eh. Tigil-tigilan nyo kasi kakajawa online. Pero alam mo, hindi ko masisi kasi kung nasa ibang bansa ka, di ba? Minsan yung kaligayahan ng mga tao dun eh. Pero marami naman, feeling ko marami din naman tao sa Lebanon na Pinoy din. Oh, aminin mo kayo, Chico ha, iba na yung kahulugan ng homesick ngayon saka sa dati, nung wala pang internet. Oo, mas mahirap dati. Ngayon, di ba? Oh. Mau-homesick ka, pero pag anytime na gusto mo makausap, makakausap mo. Andyan lang, oh. Sa 2 pindot, 3 pindot, nandyan Correct. na. Oh. Oo. So ano pong point nito? Kasi po, Ano Adela, kasama din. hindi, kasi po, ano ba, may money involved po kasi. Ano po merong? Money involved. Money involved. Nahiraman. Yeah. Sos, magkano po ma'am? Para mabilis tayo, magkano po nahiram sa'yo? Medyo din, mga 40 plus. Ah, Malaki. malaki. 40 kyaw, no? 40,000 ho. Opo, more. Plus. More, More 41. Ha? Higher? Ayan, sige, hulaan namin ha. 45 po. 45. Laki nun. Malaki na yun kay Chico. 45, di ba? Oo naman, no? Ang to ko. Ba't nyo pinadalhan? Ano po kasi, ganito po kasi siya. 2012 po kami nag-chat. Nagka? 2012 pa po yun. 2012 pa po. Apo. Tapos, 2013, parang naibalin ko yung attention ko sa kanya. That was July. Ayun, nagtaga siya nag-chat, ganun. Tinanong ko naman kung may asawa at anak. Sabi niya po wala. After a month po, parang matawag siya, ikino-connect niya ako sa pamilya niya doon sa Pilipinas. Dati po kasi nasa Saudi siya. Okay, Tapos, after a year, doon ko po nalaman na may asawa at anak. Pero nung nalaman mo may asawa at anak, nakapagpadala ka na ba ng kahit magkano? Opo. Magkano po? November po, Ano po yung dahilan? Ba't siya humiram, humingi, nag-offer ka, paano? hindi po, humiram po siya. Nakiusap, humiram. Saan daw niya gagamitin? Sa bahay daw po kasi may bibilihan silang bahay, kulang po yung pera niya. Ilocano nga, kurang. Oo nga po. Oo. Siyempre, meron naman po ako. Sabi po, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang pera set aside natin sa relasyon. Ano ibig sabihin ng pag-utang mo, kahit magkahiwalay tayo, ganon? Oo, ganun po. Ganun ang usapan namin dati. Wala. Ma'am, lakasan mo ng konti. Tapos po, nalaman ko na may asawa at anak pala siyang tatlo yung anak. Tapos yung asawa po niya nagtatrabaho sa Maynila. Okay.
ano po, sabi, tapos pinanindigan na niya na hiwalay sila. Ganon din ang sabi ng family niya, mga kapatid niya, Sige po, mga relatives niya, kasi nakakausap ko. Hanggang sa tumagal kami ng 4 na taon. Okay. Bali ngayon, kumain na po siya last month. Last month, nakita ko po sa FB na kasama niya yung asawa niya. Sabay silang umuwi sa kanila. Kaya Jackson, Sige lang. nervous ako. Huwag ka nervous yan. Baka madamay kami. Tapos na yun. Baka nervous na si Kuya Chico. Pag ako pa naman nervous, nagwawala pa naman ako. Nagalit po ako. Yung aming mga mura, yung chat ko siya ng mga salita na hindi ka nais. Siyempre yung galit ko po kasi nagsisinungaling na siya hanggang ngayon. At tapos po yung block ako, yung kapatid niya po nakaka-chat ko doon sa Manila. Okay. So, ang sabi niya, ganun pa rin ako rin na silang umuwi ng asawa niya. Okay. Umuwi siya. Parang may alien. Oo nga, parang natakot sa UFO bigla. Ewan ko po. Kasi hindi na siya nagpaparamdam. Okay. Ano pang tanong mo? Ito pa siya lang kung tatanong, inanong ko ako siya. Hindi ka na marinig. Hindi na po. Hindi. Hello? Hindi kasi ang lahat kasi sa inyo nai-rinig ko yung takas. Sige po. Ang sabi mo, ate, wala ka itatanong. Gusto mo lang i-share? Oo. Siyempre yung sama ng loob ko po kasi ang sama-sama. Kaya hanggang ngayon, hindi siya nagpaparamdam magsabi man lang ng kung ano-ano. Parang magiging okay din ako. Pero ako, ate, may tanong. Umaasa ka ba talaga magpaparamdam pa yan sa'yo? Nahiraman ka na ng 45,000 pesos. Hindi pa kayo nagkita kahit kailan. Hindi ko alam po. Hindi na siguro. Oh, madali namang mag-imbento na lang, di ba? Ng mga... Tingnan mo ngayon, hindi na nagpaparamdam sa'yo. Hindi na nga po. Wala naman kasi akong idea noon kasi pag may umuwi yung mga kaibigan ko, nagpapadala sila ng mga goodies papunta sa akin. No, ate, ako may tanong ako, no? Nung time na nagpadala ka sa kanya ng 45,000 pesos, ikaw ba hindi mo napabayaan yung pamilya mo? Kasi for sure, no, nagkatrabaho ka, may sinusuportahan ka pamilya. Nung time ba na yon, kumbaga, sobra-sobra yung pera mo at nakapagpadala ka sa kanya ng 45,000 pesos at the same time na nakapagpadala ka rin sa pamilya mo sa Pinas? Hindi naman 20. Tapos, Kasi ang laki nun, nung 45. So syempre yung pamilya mo may mga pangangailangan. Baka na ending iniisip ko baka sa kanya nakapagpadala ka tapos yung mga pamilya mo magtiis-tiis muna kayo ha. Mag-ulam muna tayo, tuyo muna, magdildil muna tayo ng asin, ganun. Hindi naman po. Kasi nanay ko na lang po. Ate, muntik na lumamo, buti na iwasan mo. Congratulations. Pahina ka ng pahina, ate. Ba't ganun? Hindi ko po alam eh. Kasi po naman to. Doon sa ko. Hello? Hello po. Hello? Apo. Narinig mo yun, ate? Parang may UFO na palipad-lipad. Bakit kaya? Hala. Alam eh, nakaupo ako sa sofa ko eh. Wala naman po akong kasama. Parang may parang may nagko-connect sa internet noong mga 1995, ganyan. Di ba ganun yung tunog somehow? Okay. Naalala ko yun, kanina lang off-air, pinag-uusapan namin yan dito sa booth. Hala. Ganito gawin natin, Berna. Alam mo, wala tayong pwedeng gawin dyan. Lesson learned na lang yan. Actually, pwede nga kami hindi maniwala sa'yo. Nagbigay ka talaga ng 45,000 is wala naman kayong wala naman kayong kahit anong kasulatan. Tama? Tama, mali? Wala po. Receive sa akin. Pwede ka naman yung i-deny. Wala, di ba? Wala naman kahit ano. Tama? Hindi naman po kasi may resibo naman po sa akin. May resibo ate, pero hindi ibig sabihin na may kasunduan na kailangan kanyang bayaran. Yun lang po. O, di ba? Oo.
Hindi naman kalandian ang tawag doon ate. Kaya lang siyempre nagmahal ka, hindi katangahan kasi nagmahal ka. Pag nagmamahal ka, gusto mo yan eh. Yung taong mahal mo, suportahan mo sa abot ng mga kaya mo. Tama? Opo. Kaya lang, hiwalayin na kayo ate. Problema kasi, di ba, maliban sa inoohan mo yung tao nang hindi mo nakikita ng personal, nagpadala ka pa ng salapi. Di ba? Actually, may tanong. Ate, may tanong ako. Te Berna. Te? Wala na siya. Yuhu. Wala na, oh. Nawala. Itatanong ko pa naman kung baka meron pa siya dyan. Baka meron pa siya Bakit? dyan. Kahit mga 25 lang. Ay, kasi ang bait eh. Di ba? Makakalahati man lang. Sus talaga, oh. Ang bait ng tao. No? Ay, naku, ilan sa mga nakandabay sa atin. Pendaflex, pag medyo malabo ang linya, parang awa mo na. Sinabi ko na sa iyan. Huwag mo nang hayaan pa na mag-usap kami na malabo yung linya. Kasi nahihirapan. Diba? Isa ka pa eh. Paplansyahin kita sa ano mo eh. Saan? Basta. Kung saan man yung kulubot. Isa pa. para ang hirap isipin na tuwid yun, para hindi ko may 7212429, no? Mga nakaantabay ngayon. Hello po, maligayang bakin kay Clara Nalika. Ano daw, dami daw niyang tawa. Bilangin mo mga ilan, mga 22. Oo nga, pag po kayo ganyan, hindi nyo pwedeng sabihin na ang dami ko pong tawa. Dapat i-specify nyo kung 26.9, di ba? Kung 19.64 lang, ganyan. Para malaman ko talagang, madami nga, ganyan. Para ma-judge namin kung konti o madami talaga.